Ito tatawan ko ngayon, pogi, macho. Isa na lang sa goal executive prime dito sa Empowered Consumerism. Ang malaki na rin ng grupo, local pati international. Malaki na rin kinikita dito. Syempre, then, huwag natin patagalin, Millionaire Circle, a global ambassador. Bigyan natin ng milyon-milyong virtual clap para kay Mentor, Pablito Dolor Jr. And hello guys, good morning. Good morning. Good morning, Mentor. Good morning sa lahat ng sa nandito sa loob ng Zoom. Okay lang ba kaway-kaway muna sa inyo. Gusto ko makita yung kagandahan nyo, no? Sa Coach Lisa. Ano yun live-in di ba? Ang ganda ng apelyido niyan, live-in coffee. Di ba? So, yun, good morning. Si Edwin Ortza. Yan, good morning, partner Edwin. Ayan. Okay, good morning, Coach Sahada Abu. Yan, sexy. Kamusta Ramadan dyan? Okay, so siyempre, bago ako magsimula, pakilala ako. Paano ako na-involved, no? Mag-sharing screen na ako, ha? Hindi ako makapag-sharing screen. Wait lang, ha? Ayan, okay na. Kapag-sharing screen na. Paano ako na-involved dito sa Empowered Consumerism? So, ang tanong ko sa inyo, ready na ba kayo makinig? Hindi na ba kayo busy? Ayan, nakalimutan ko. Good morning, Coach Marilu Manla. Ayan. Good morning, Mentor Carlos Concepcion. Ayan, good morning sa lahat. Hindi ko na isa-isa. Dami nyo na Ay, nandito si Coach Jeline, Coach Joy. Yan, nandito. Coach Cheryl, kakapasok lang. Kanina pa yung nag-loading. At least nakapasok na siya. Okay? Alright. Ayan, nakikita nyo po. Okay? So, dyan ako nagsimula. Dati akong seaman ng guard. Security guard ako dati, background ko. Ayan, so, siyempre, walang idea, walang alam dito sa negosyo kasi ang nasa isip ko talaga dati is akala ko na sa pagiging empleyado, doon na talaga ako asenso, doon ako yayaman sa pagiging empleyado. So, mali pala. Bakit? Kasi 8 years na ako sa trabaho ko pero wala namang nangyari. May nangyari, pero puro resibo, di ba? Payslip, tapos ang edad, nadagdagan ng edad. So, yun lang yung nangyari sa akin. Pero pag-usapan pag-asenso, wala talaga. So, dahil sa financial problem at may emergency sa pamilya, naghanap talaga ako ng ibang opportunity. So, yun, nakilala ko naman itong tao na to yung nag-share sa akin ng business. So, ito yung upline ko, nag-invite sa akin. Paano ako maniwala yan? Mas gwapo ako sa kanya, no? Pero, naipakilala sa akin si Mentor Joseph Casile, yun. Doon nabuksan yung isipan ko talaga. Si Mentor Joseph talaga, yung sa akin, nung nagmulat sa akin dito sa negosyo natin sa Empowered Consumerism. So, yan ako dati. Wala rin akong pera nagsimula dito. Tapos, unti-unti rin nag-transform. Yan, wala akong pera nagsimula dito. So, ang ginagawa ko, kasi yun nga, puro ako utang, sanla itiim. Yun ang nangyari sa akin nung empleyado ako. Tapos, padala pa sa pamilya. Diba? So, ang ginagawa ko talaga, kasi gusto ko iba talaga kapag gusto mo isang bagay. Gagawin mo yung, halos gagawin mo yung lahat para makuha mo na yung gusto mo Tama? So, ang ginagawa ko, nangungutang ako dati pang birthday, pang handa sa fiesta sa amin, kung ano-ano pa yung luho na gusto kong bibilhin, talagang ginagawa ko talaga ng paraan.
So, ang ginagawa ko, nangutang din ako pang capital ko sa negosyo. So, good news. So, nangutang ako sa opisina namin, nag-loan ako, tapos nag-cash advance, sanla ako ng itim, tapos nag-loan, nag-ano din ako sa Bombay. Sinong naka-relate dyan sa 5-6? Yung Bombay, 5-6. Yan, parehas tayo kung nangutang ka rin doon. Nangutang din ako. So, good news, nakabili akong 3 package. Yan, 3 package na bili ko. Talagang ginawa ko talaga ng paraan. Kasi, yun na, sawang-sawa na ako sa trabaho eh. 8 taon na akong empleyado, wala namang nangyari. So, siyempre, wala rin akong idea sa ganitong negosyo. Bulol, tapos hindi rin ako marunong gumamit ng Facebook. Paano mag-Facebook? Diba? Grabe. Hindi ako marunong mag-computer. Yung laptop na ginamit ko ngayon, hindi ko to alam. So, ang ginagawa talaga ni Mentor Joseph, siya ang nagturo sa akin, talagang tinuro step by step talaga. So, sa mga magaling na mag-Facebook dyan, magaling na maghawak ng laptop sa computer, so advantage kayo sa akin. Bakit? Kasi ako nagsimula. Wala talaga akong idea sa ganitong negosyo. Meron lang akong dala-dala. Yung dala-dala ko is yung pangarap na gusto ko. So, yon. Okay, so yun, tuloy-tuloy. Ang nag-full-time ako 2017. So, full-time ako. So, nung pino-full-time ko siya, doon talaga lumaki yung grupo. Kasi, bakit ko pino-full-time? Sabi nga, kung gusto mong yumaman, gusto mong gumanda buhay mo, ang pangarap, hindi tinatrabaho ng part-time, tinatrabaho ng full-time. Okay? So, pino-full-time ko, in 4 months ko dito, nung full-time ko, 2017, so 4 months hindi kagad ako nakapasali. 1 month, 2 months, 3 months, hindi agad ako nakapasali. So, pagdating ng 4 months, kasi yun na, sobrang slow ko eh. Alam mo yung meron akong sa Tagalog pa, ulyanin. Yan. Alam mo yung hawak ko yung isang bagay, pero hinahanap ko, hawak ko na pala. So, ganun ka ulyanin talaga ako dati. So, dahil sa produkto natin, lalo na yung may choco, naku, grabe. Lumalaklak talaga ako ng may choco kasi sobrang ulyanin ko dati. So, yun. Nung pagdating ko 4 months full-time, meron nagtiwala sa akin noon. Team Canada, Team South Korea, so at iba't ibang bansa na nagtatiwala sa akin. Bakit? Kasi inaral ko talaga yung negosyo natin. Inaral ko talaga. So, nung inaral ko talaga, so yun, gumaling, paulit-ulit ko ginagawa, paulit-ulit, hanggang sa gumagaling, meron na mga taong nagtiwala. So, good news guys, mamaya itatapi ko sa inyo, bakit nandito kayo sa negosyo natin, bakit gawin mo to ng seryoso. Anong meron dito sa negosyo natin na wala dyan sa trabaho natin pagiging empleyado. Okay ba yun? Okay lang, pakinggan nyo ako within 30 minutes kasi baka ito na yung sigurong kulang nyo. Kaya medyo mabagal or medyo matagal pa ang paglaki ng team mo. Okay? So, yun. Look at the short story. Nakasama ko si Doc Ed nung na-awardan ako sa Molo Bisha Arena bilang Gold Executive. Naging top 1 din sa team natin sa White Tiger. 3 beses. Tapos pumasok din ako sa Hall of Fame. So, ang itong ma-award dito is tapos na po ito. Ibig sabihin nun, tapos na. So, yun lang yung pinakita ko sa inyo ngayon, yung mga rewards na yan. Ang gumagawa talaga dyan, yung buong grupo ng Jaguar. Okay? Buong grupo ng GIA. Hindi lang ako talaga ang gumagawa dyan, kundi kayo, kasama kayo, nakikinig dyan, ang gumagawa. Okay? Pinakita ko lang sa inyo. Kasi yung na-result ng buong team na nakuha natin ngayon is result nyo yun. Okay? Result nyo yun. Kasama kayo dyan. So, dapat pinapalakpakan mo yung sarili mo. Ay, kasama pala ko. Yes, tama. Kasama ka. So, dapat pinapalakpakan mo yung sarili mo dyan. Okay ba yun? Hindi ka na. Pasabihin mo dyan sa comment. I'm ready. Ready na ako. Ready. Ready na akong matuto. Okay? So, ang itatopic ko sa inyo, baka ito na lang siguro yung kulang mo. Bakit hindi ka pa talaga binigay yung best mo? Ba yung pangarap mo, hindi ka pa masyado seryoso. Okay? Baka ito na talaga yung kulang. So, okay lang ba 'yon? Pakinggan mo ito. Kung may ginagawa ka siguro diyan, medyo itabi mo muna saglit, mga 30 minutes. 30 minutes lang ito, tapos na ako. Baka ito na yung kulang mo. Okay ba 'yon? So, baka ito na yung kulang mo. So, start na ako.
Pakinggan, kung meron kang ballpen papel yan, pwede mo isulat o kaya gusto mo i-screen mo yung i-screenshot mo yung bawat topic ko. Okay? Kasi maganda talaga itong itatopic ko ngayon. Realidad at bakit gusto mong seryosohin ito at bakit dito ka talaga magpo-focus sa negosyo natin. Okay? So, unang topic, why networking? Why networking? Why in global? Why empowered consumerism? Okay? So, yon. So, ito na. To learn important of training. What is network marketing? Networking. Credibility of network marketing. Advantage of network marketing versus employment and traditional business. Why choose empowered consumerism and how to handle objection. So, ito yung topic ko ngayon, itong 6 na ito. Okay. Start na tayo, no? So, importance ng training. So, bakit kailangan mo mag-training? Bakit kailangan mo mag-training? So, nakalagay dito sa quote, if someone offer you an amazing opportunity and you are not sure, can you do it? Say yes, then learn how to do it later. Ibig sabihin nito, itong opportunity talaga natin dito sa empowered consumerism, wala naman talaga tayong alam. Tama? Hindi natin to alam eh. Wala kang idea. Di ba? Wala kang alam, wala kang idea. Hindi mo alam sinong magtuturo talaga sa'yo ng mag-guide sa'yo. So, pero bakit nandito ka? Bakit nandito ka? So, unang-una, nakita mo na maganda talaga. Nakita mo mababago buhay mo. Kaya nag-try ka. Kaya nandito ka ngayon. Okay? Yun po yung quote na ito. Kahit hindi mo alam, pero nakita ka na marami nagkaresulta, marami nagbago ang buhay. Pero nag-try ka. Sumubo ka. Kaya, i-congratulate mo yung sarili mo. Bakit? Kasi nandito ka, nakasama ka. Isa ka sa sumubok. Yan pa lang, naka-step up ka na unti-unti mo na makuha yung mga goals mo sa buhay. Bakit? Kasi nandito ka na eh. Di ba? Na unti-unti ka nang nakatawid sa business. Kasi business ang pinag-usapan natin ngayon. Okay? So naka-step up ka na, hindi ka na dyan sa work mo lang. So yun po yung kagandahan dito. Yan, bakit bakit kailangan mag-training? Di ba? Bakit kailangan mag-training? So, nakalagay dito, to increase your knowledge. So, yun pala yung kailangan mo. Bakit ka umati ng training? So, para magkaroon ka ng kaalaman. Di ba? So, dapat kung may mga training tayo sa ibang team natin, sa White Tiger, dapat kasama ka doon. Okay? Lalo kung ikaw bago. Para lulalim yung kaalaman mo. So nakalagay to increase your knowledge. Para lumalalim yung kaalaman mo. Parang tinatayong building. Di ba? Kapag magtayo ka ng mataas na building, yung matayog na building, anong gagawin? Di ba maghukay ng malalim na lupa. Hukay yung lupa para itayo mo na yung pundasyon. Di ba? Itayo mo na yung pundasyon ng building para kapag merong lindol, bagyo, yung building na tinatayo, hindi yan basta-basta matumba. Bakit? Kasi ang foundation ng building na tinatayo, malalim na malalim. So dapat ganun ka dito sa negosyo natin. Kung gusto mong hindi ka basta-basta matumba, hindi ka basta-basta madala ng rejection, hindi ka basta-basta madala ng mga discouragement, hindi ka basta-basta madadala ng mga problema, personal problem man yan, or family problem man yan, or love life problem man yan, kung ano-anong problema na dinadaanan sa buhay mo, kapag malalim yung kaalaman mo, knowledge mo dito sa negosyo na to, hindi ka talaga basta-basta matutumba. Okay? So, ganun kahalaga, bakit kailangan ng mag-training. Tama? Pangalawa, to enhance your skills. Ayan. So, siyempre, hindi naman tayo pinanganak na mayroon talagang alam kaagad. Lahat tayo pinanganak na walang alam. Di ba? Pinanganak tayo ng walang alam. So, siyempre, kailangan umating ka talaga ng training para mag-enhance yung skills mo. Tama? Kaya tayo nagkaroon ng maraming skills talaga ngayon dahil sa mga experience natin sa buhay. Dahil sa kakaatin natin ng mga training. Tama? So, yung skills na meron ka, dapat gagamitin mo dito sa negosyo natin. Okay? So, nakalagay dyan to enhance your skills.
gagaling at gagaling ka dito kahit wala kang idea, kahit wala kang alam. Bakit? Kasi dahil sa paulit-ulit mo ginagawa itong negosyo mo sa empowered consumerism, magkaroon ka talaga ng maraming skills. Okay? Kahit hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, kahit professional ka man, advantage yan kung professional ka na. Pero kapag hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, andito na yung negosyo natin. Tuturuan ka at marami ka magkaroon ka talaga ng skills. Okay? Ano pa? To build confidence level. Ayan. So, ibig sabihin nun, dati, mahihain ka, dati talagang takot ka makipagkausap na kahit hindi mo kakilala. Di ba sabi naman ng magulang natin dati, di ba? Huwag kang makipag-usap na hindi mo kakilala. Don't talk to the stranger. Tama? Yun ang sinabi ng magulang natin eh. Huwag kang makipag-usap na hindi mo kakilala. Di ba? So ngayon, dito sa negosyo natin, kailangan kapag nagtitraining ka, di ba? Nagtitrain, baliktad. Di ba? Baliktad sa negosyo natin. Bakit? Kasi nakalagay ito to build confidence level. Mas lalo kang, dahil sa kakatin mo ng training, mas lalo kang magkaroon ng tiwala sa sarili. Tama? Magkaroon ka ng tiwala sa sarili. So dati, wala kang tiwala sa sarili mo, mas pinipili mo pa na makinig ng opinion sa ibang tao kaysa sa sarili mong desisyon. Tama? Kasi, napansin yun, mas pinakinggan mo yung opinion ng ibang tao kaysa opinion ng family mo. Di ba? Napansin yun, di ba? So, dito, bakit kailangan mo umattend ng training? Para magkaroon ka dito ng confidence level, tiwala sa sarili, lakas ng loob. So wag kayo talaga magsasawa atin ng training. Kasi diyan kayo gagaling eh. Diyan kayo makukuha ng mga idea. Okay? Diyan kayo kukuha ng mga maraming idea. Diyan. At doon kayo magkaroon ng tiwala sa sarili. Magkaroon ka ng confidence level. Okay? So, nakalagay dito para magkaroon ka ng convincing power. Yan. So dahil sa kakatin mo ng training, nagkakaroon ka ng convincing power. Doon lumalabas sa bibig mo na parang di mo na alam eh. Dati mahihain. Kaso mahihain ako dati. Talagang kung hindi ako kausapin, hindi rin kita kausapin. So dahil sa kakatin ng training, nagkaroon ako ng convincing power na kahit sinong tao, kaya ko nang kausapin. Kahit professional pa yan, kahit presidente pa yan, kaya kong kausapin. Bakit? Dahil sa kakatid ko ng training, nagkaroon ako ng convincing power. So, ganun dito sa negosyo natin. Kapag marami kang idea, marami kang natutunan dito sa negosyo natin, sa empowered consumerism, nagkaroon ka talaga ng convincing power. Doon lumalabas yung totoo mong talent. Tama? Doon lumalabas yung totoo mong talent. So, wag talaga kayong titigil sa kakatin ng training. Hanggat may training na libre, attend kayo. Kung may training tayo na binabayaran, magbayad kayo. Okay? Kasi, dyan kayo matututo. Alright? May natutunan ba? Palike ako kung may natutunan kayo. Palike ako, palike. Yan, marami nag-like dito. Diba? Okay, next topic tayo, no? Ayan. Ayun, ito na. So, yun po yung kalagahan ng kailangan mong mag-training. Okay? Kasi kapag lumaki na ang grupo mo dito, nakalagay step in attaining. Ibig sabihin, pag lumalaki na ang grupo mo, mayroon ka, ikaw yon. Sa una, ikaw po yon. Ikaw ikaw yan. Para, kailangan mo dito talagang umattend ng training para magkaroon ka dito, tuturuan ka talaga magkaroon ng GLLE. Ano ang GLLE? Good Learnings and Listening Attitude. Okay? Dapat bilang
bagong join ka man or meron ka ng leaders, di ba? May leaders ka under sa'yo. Dito, ituturo mo talaga magkaroon ka dito ng GLLE. Okay? Good learnings and listening attitude. Bilang isang leader talaga, ikaw yung modelo or ikaw talaga yung model, di ba? Ikaw yung model ng buong team mo. Ipakita mo yung modelo bilang modelo ng team. Okay? Para may ayan. So para magtuturo ka. Yan, learn. Nakalagay dyan, kapag mayroon kang GLE, Good Learning and Listening Attitude, meron kang matutunan. Okay? Marami kang matutunan kapag humble down ka. Okay? Tapos, siyempre, meron ka nang natutunan kasi nag-humble down ka. Natututo ka dahil sa katinan training. Siyempre, anong gagawin mo next dyan? Ituturo mo. Okay? Magtuturo ka na. Okay? Tapos, pag magtuturo ka na, kailangan mo mag-duplicate. Alam ba, nagtuturo ka na ngayon kasi palaki ng grupo mo. Mag-duplicate ka. Ito yung sistema natin bago mo makuha yung dreams mo. Okay? Bago makuha yung dreams mo, mayroon talagang pagdadaanan ka. Ito yung pagdadaanan mo. Mag-humble down ka muna. Kahit professional ka man or hindi ka nakapagtapos, mag-humble down ka. Meron kang GLLE. Tapos, siyempre, mag-aral ka, mag-training. Attend ka ng training. May natutunan ka na at mayroong tao na join under sa'yo, siyempre, ituturo mo yung natutunan mo. Kapag may natutunan ka na, anong gagawin mo? I-duplicate mo. Ano yung duplicate, mentor? Yung natutunan mo, ituro mo yan sa mga tao na under sa'yo, i-duplicate ka na. Duplicate ka na. Tama? So, nag-duplicate ka na kasi natutunan mo ng leader mo under sa'yo, yung ginagawa mo na rin. Okay? Anong sunod dito? Ayan, kailangan marunong ka na mag-delegate. Ano yung mga i-delegate mo? Example, ngayon, nagde-training tayo ngayon. Hindi lang ako gumagawa ito lahat. Meron tayong host. Yan, meron tayong host. Meron tayong, kagaya ako ngayon, minsan sa team natin, meron tayong kukuha tayo ng speaker. Sinong speaker ngayon next week? So, nag-delegate talaga. Tama? So, bibigyan mo yung mga leaders mo ng topic or task. Ano yung assignment niya? So, iyon po yung gagawin talaga ng team natin. Delegate. Or yun po yung gagawin mo habang palaki na palaki ang grupo mo dito, kailangan mag-delegate ka. Okay? Kapag hindi mo nagawa ito, maniwala ka sa akin, pag tumagal ka at hindi mo to nagawa itong na-topic ko ito, malabo makuha yung dreams mo. Okay? So anong next dyan sa delegate? Kailangan mong mag-multiply. Okay? Multiply ka, magpaparami. Pag nag-delegate ka na, may mga kanya-kanyang task, nag-multiply ka na. Okay? Pag multiply mo na, dumadami na, marami nang gumagaling under sa'yo, may mga leaders na under sa'yo, malalaki ng grupo, yun na yun, multiply ka na. Okay? Next dyan, yun, doon na makikita yung network. Tama? Doon na nakikita yung network mo. Okay? So, next dyan, ito na yung income. Yan. Pag malaki ang network, malaking income. Pag maliit ang network, maliit ang income. So doon mo makuha, kapag malaki na ang income mo, makikita mo na dyan ang dreams mo. Tama? So ito yung sistema na dapat mong gawin. May naintindihan ba? May natutunan kayo? Sa topic natin, may natutunan kayo? Okay? So alam nyo na ha, kailangan mong magsimula ka, ikaw una, GLLE ka muna. Kapag hindi ka mag-humble down, wala kang matutunan. Pag wala kang matutunan, hindi ka makapagturo. Pag hindi ka nakapagturo, hindi ka naka-delegate. Kapag wala kang delegation, hindi ka nag-duplicate, hindi ka nakapag-delegate. Pag hindi ka nakapag-delegate, walang multiply. Hindi dumami yung grupo mo. Pag walang multiply, wala kang network. Pag wala kang malaking network o wala kang network, wala kang income. So, hindi mo makuha yung pangarap mo. Di ba? So, yun po yung
sistema talaga. Ikaw at yung pangarap mo. So, yun yung step by step na dapat mong gawin. Tama? Alright? So, next na ako. Alam niyo na ha, yung step by step ha. Bago mo makuha yung dreams mo, no? Okay? So, nakalagay dito, what is network marketing? Ayan. Ano yung network marketing? Ito na yon. Is a system of moving product from the factory down to the end consumers through a network of user, retailers, and network builders. Ayan. So, ano daw yun? Kasi English. English. Di ba? Okay. So, Tagalogin natin to. Di ba sa ano? Di ba sa ibang factory, dito sa atin dito sa company natin, galing sa factory, diretso sa company natin, empowered consumerism, at diretso na yun dito sa mga distributor. Tayo yun. Kaya ang laki ng kinikita natin. Bakit? Wala na tayong artista. Wala na tayong tindahan. Di ba? Kasi ganito yon. Sa factory, kaya meron kayong makikita na ibang produkto na ina-advertise ng artista. Bakit ina-advertise? Bakit tanong niyo sa akin, bakit Mentor yung company natin wala tayong artista, hindi tayo nagpa-advertise ng products natin? So dito niyo malalaman. Okay? Dito niyo malalaman. Hindi yung hindi yung negosyo natin, hindi yung recruit, invite, hindi po tayo ganoon, no? Para maintindihan niyo or mayroong magtanong sa inyo na client niyo or yung prospect niyo, ito yung sasabihin niyo. Pag sabihin, ano yung networking? Ano yan? O, ito yung sagot nyo. Okay? Ito yung malalaman. Ano yung network marketing? Diba? Hindi yan invite lang tayo dito. Okay? So, ito yon. Bakit ang ibang company or ibang produkto para makilala ng maraming tao, kukuha sila ng artista? Okay yon. So, mayroon ibang company naman na pinasikat nila yung artista. Itong sikat na artista, kukuhaan natin para makilala yung produkto natin at maraming magbinta. Pero, yung mga distributor nun, maliit lang kinikita. Okay? So, ito na yan para maintindihan nyo talaga. So, mayroong isang produkto, example, ko yung muna yung advertise ko muna kasi artista kasi tayo ngayon eh. Advertise ko yung Biogesic, yan. Di ba? Biogesic. Advertise ko yung Biogesic. Mula sa factory nun, sa Biogesic, gumagawa, ilagay ko lang 1 peso. Di ba? Biogesic, 1 peso, galing sa factory. Ngayon, idadaan yan sa area agent. Di ba? Area agent, kukuhanin ng gawin niyang 3 piso sa area agent. Kasi kikita yun eh, percent by percent. Dadaan naman yan sa wholesaler. Yan, wholesaler, siyempre, dagdagan ulit ng 5 piso. O, di ba? Galing sa factory, 1 peso. Galing sa area agent, gawing 3 piso. Pagdating naman sa wholesaler, gawing 5 piso. Pagdating sa store, yan. Pagdating sa store, yung nagbibenta, siyempre, mahal na. Bakit? Kasi ang store, kukuha ng artista yan para i-endorse yung Biogesic. Example, si John Lloyd Cross. Diba? John Lloyd. Diba? Maganda itong Biogesic. Ingat. Diba? Ingat. Nakalagay doon ba? Tama? So, si store, yung nagbibenta, yung sa store, siyempre, malaki binabayan kasi kukuha ng artista yun eh. So, million ang babayad ng artista para i-endorse yung Biogesic. Tama? So, siyempre, anong gagawin ng store? So, siyempre, gagawin niyang 10 piso ang Biogesic. So, ang laki na kinikita. Simula sa factory, 1 piso. Area agent, 3 piso. Tapos, wholesaler, 5 piso. Pagdating sa store, 10 piso. Pagdating sa artista, siyempre, i-endorse yun. Diba? So, para maintindihan nyo, cellphone. Cellphone na lang. Papayag ka ba na hindi naman pumapayag yung mga store? Ikaw mismong user, diretso bumili sa factory. Walang ganon. Dadaan ka sa mga tindahan muna. Dadaan ka sa mall. Di ba? Mga mall. Mga tindahan sa mall. Doon ka bibili ng cellphone. Hindi ka pwedeng diretso ka bibili sa factory. Bakit? Kasi kapag factory, wala nang kikitain yung store, area agent, wala nang kikitain yung wholesaler. O wala nang kikitain yung mga artista. Tama? Kasi ikaw user, diretso ka bumili sa factory.
So hindi walang ganun, 'di ba? Walang ganung mangyayari eh. Pwera lang kung ikaw yung area agent or ikaw yung wholesaler, ikaw yung store. Tama? So kapag user ka lang, gumagamit ka lang ng cellphone, user ka, bibili ka ng cellphone, dadaan ka talaga sa mga tindahan. 'Di ba? So good news, yung wholesaler, area agent, yung tindahan na yon, tinanggalan ng company natin. 'Di ba? Wala, imbes na kikita yung wholesaler, kikita yung area agent, kikita yung tindahan, kukuha na tayo ng artista. Wala na sa company natin yun. Tinanggal na yun. Bakit? Kasi ang gusto ng company natin, simula sa factory, lalo na sa Nature's Way, US, binagsak doon sa company natin, sa Empowered Consumerism, yung produkto, at tayo na mismo mga distributor at member dito sa Empowered Consumerism, tayo na ang nag-distribute sa mga products. Tama? Wala nang artista. Tayo na artista dito. Tama? Tayo na artista, tayo na talaga yung nag-endorse ng produkto. Kaya ang gagwapo natin talaga ganda dito eh. Di ba? So imbes na pakitain natin yung artista, sila yung mayaman, tayo hindi. So ang ginagawa ng company, tayo yun talaga ang pinayaman. Kasi diretso, factory, empowered consumerism, distributor, tayo yun. So tayo nag-endorse ng produkto, tayo gumagamit, user, tayo rin ang yung pwede rin magbinta-binta, mahilig ka magbinta-binta, pwede. Tapos pwede ka mag-build ng network. Kung ayaw magbinta-binta, di buo ka ng grupo. Tapos yung mga tao under sa'yo, sila yung magbinta kung may mahilig magbinta. Di ba? Tapos doon na, i-diretso sa mga consumer. So yun ang kagandahan sa network marketing business, lalo na dito sa empowered consumerism, sa negosyo natin. Okay, naintindihan nyo niya? So naintindihan niyo niya mga coach, mga upline, naintindihan niyo na diyan? Bakit ano yung what is network marketing? Okay? Pa-comment ako diyan kung naintindihan niyo na. Okay? So next ako. All right. Okay, ito na. Next topic tayo. Gaano ka-credible ang network marketing? Gaano katagal na yung network marketing? Ito na 'yon. So existing na ito for more than 50 years. Grabe no? 50 years na pa yung network marketing? Yes. Mahigit na po tayo 50 years. Bakit? 2022, 2021 na eh. Di ba? So matagal na po talaga yung network marketing. Halos lahat ng negosyo ngayon, network marketing ng ginagawa. Kaya pag sabihin niya na networking, tanong niyo sa mga kakilala niyo, ano yung pagkaintindi mo sa networking? Di ba? Hindi nila maipaliwanag yun. Di ba? Lahat ng negosyo ngayon, network marketing na eh, or networking na. Para maintindihan nyo talaga. Example, yung agency mo o yung company mo, nakalagay doon, hiring. O di ba? Nag-hire sila ng mga empleyado. Networking din yun. Bakit networking ito? Iniba lang yung words. Diba? Iniba lang yung words. Hiring empleyado o hiring security guard o hiring OFW. O di ba? So yung agency, may-ari ng agency, mayroong mga yung mga manager or assistant manager sa agency, ang kumikita talaga ng malaki doon yung may-ari ng agency. Hindi naman pwede kumikita ng mas malaki ang mga empleyado sa may-ari ng agency. Hindi pwede, walang ganun. Sa employment yun ha. Okay, sa employment yun ha. So, para ang network marketing talaga is halos lahat na networking na talaga ngayon. So, kung hindi ka, ganito na lang, ko sa inyo, kung hindi mo to seryosohin itong negosyo talaga natin, ikaw yung ma-hire sa ibang company, i-hire ka nila, mag-a-apply ka doon sa company nila. Di ba? Recruitin ka nila, ganun yun. Diretsa na tayo. Re-recruitin ka nila. Magawin ka nilang empleyado. Tama? Gawin ka ng empleyado ng ibang company. So, ang company na yun yung kumikita ng malaki. Ikaw is empleyado, maliit lang kikitain mo, minimum lang. Di ba? Depende doon sa pinipirmahan mong kontrata. Tama? So, ang tanong ko sa inyo, ikaw yung i-hire ng company na yun, ikaw yung recruitin nila, or ikaw ang mag-recruit sa maraming tao para yumaman ka. Diba? So, nakalagay doon,
Ang layo na natin ah. Okay, nakalagay ito, existing na ito, more than 50 years. So, ganun katagal na yung company, yung network marketing. Okay? So, nagsimula ito, nagsimula sa US, ang nakilala na rin sa buong mundo. So, kilala na yung network marketing sa buong mundo. Okay? Kilala na. So, next, itinuro sa University of Illinois and Chicago. So, ibig sabihin nun, mga university na, mga school na university na sa iba't ibang, sa international, sa ibang bansa, sa Chicago, tinuturo na itong network marketing business natin. So, itinuro din sa University of Houston and Texas. Grabe no? Malalaking university sa ibang bansa. Di ba? Professional talaga. Pag sabihin na anong trabaho mo, networker. Professional networker. Kilalang kilala eh. Pag professional networker ka, kilalang kilala. Dito sa Pilipinas, anong sabi niya? Anong trabaho mo? Network marketer. Yung scam, di ba? Di ba? Yung scam, yung recruit yung ba yun? Di ba? So, unti-unti na dito sa Pilipinas, unti-unti na tayo naka-recover. Okay? Talagang unti-unti na naging professional na talaga tayo. Alam nyo ba ang pinakamagandang negosyo talaga o pinakamagandang trabaho is ito yung trabaho natin, network marketer. Okay, ito yung pinakamagandang trabaho. Kasi hawak mo yung oras mo, ikaw yung boss dito. So, next, itinuro din sa De La Salle University and Ateneo University dito sa Pilipinas. Sino nakilala sa La Salle, Ateneo? 'Di ba? Malalaking malalaking school 'yan dito sa Pilipinas. La Salle at saka Ateneo. Tama? So malalaking company, malalaking school. So itinuro na ito, mayroon ng subject na network marketing na subject. So grabe no? Ganun kaganda yung network marketing business natin. Next. Next na ako. So nakalagay ito, bakit ka mag-network marketing? Ayan. So bakit ka mag-network marketing? Advantage ng network marketing versus employment. Okay, dito na tayo. So kapag mag-empleyado ka, magtagal ka ng empleyado, as long as you are working for someone else, you will never be financially free. Di ba? So kapag mag-empleyado ka, parehas naman tayo, empleyado ako dati. Kapag mag-empleyado ka talaga, wala kang time freedom or hindi ka talaga free sa finances. Kasi yung kinikita talaga natin, napunta lang sa mga gastusin. Tama? So nakalagay ito, confined to 8 to 5 job. Di ba? Walong trabaho to 5 trabaho para kumikita ka. So nakalagay ito, fixed income, nakalagay tayo, no work, no pay. Di ba? Alam naman na siguro natin kapag hindi ka magtrabaho, wala kang kita. So, fixed income. Diba? Tama, di ba? So, ito naman tayo sa network marketing. Financially freedom, time freedom, you are your own boss. Di ba? So, residual income, unlimited income. Di ba ganun kaganda ito sa network marketing business natin? Talagang, dito makuha mo talaga yung pangarap mo. Kasi financial freedom, time freedom. You are your own boss. Ikaw yung boss dito. Residual income, depende sa'yo kung magkano gusto mong kikitain. Residual. Di ba? Unlimited income, grabe. So, next. Okay, dito na. Why network marketing? Ito na yon para magkaalaman tayo. So, para magkaalaman tayo, ito na yon. Kapag mag-empleyado ka, okay? Pag mag-empleyado ka, ito yon. Capital investment. So, ito yon, tuition fee for more 16 years. Totoo ba yon? 16 years kapag maging empleyado? Simula grade 1, nag-aral ka hanggang sa nakapagtapos ka sa kurso mo. 16 years o umabot na ngayon kasi meron ng K-12, tama? May K-12 na. So, mahigit pa, di ba? Bago ka makapagtrabaho, kailangan gumastos ka muna, simula grade 1 mo, gumastos ka ng mahabang oras. Mahabang oras, malaki ang gagastos mo. Kasi tuition fee, for more 16 years ka magbabayad ng mga bayarin pag mag-school ka Tama? So, dito naman sa traditional business, traditional business, capital, malaki ang capital, malaki naman yung kita. Di ba? So, dito sa network marketing business natin,
Maliit ang kapital, 899 lang, di ba? Malaking kita, di ba? Ang kitain natin dito, yung per day natin kapag 899 ka, one account, 28,800 per day. Di ba? So dito naman tayo sa employment ulit. Overhead expenses, yan, overhead expenses, fair food expenses, at iba pa. So kapag mag-empleyado ka, di ba? Yung merienda mo, pamasahe mo, at marami ka pang gagastusin. Tama? Ito naman sa traditional business, office, rental, staff, salary, bills, offices, supplies, at iba pa. Kapag maging traditional business ka, napakarami yung babayaran. Bayaran mo yung rent ng office, bayaran mo yung mga empleyado, mga bills mo sa unit na yon, sa ano na yon, sa office na yon, at yung mga supply sa opisina. So magastos, malaki kaya yung yung babayaran, expenses. Tama? Dito sa network marketing business, bayaran mo lang dito yung pamasahe mo lang. Ang good news, ito ang good news, wala ka nang babayaran sa pamasahe sa kapanahon ngayon. Bakit? Nasa loob ka lang ng bahay, mag-o-online. Di ba? Mag-o-online ka na lang. Ganun kaganda yung negosyo natin. Tapos, food, yan, kasama na yan. Pag nandito tayo sa loob ng bahay, saing ka lang. Di ba? So, food expenses at iba pa. Yung mga bayaran sa loob ng bahay, yun lang yung babayaran mo. Tama? So next, dito sa employment, rest. Yan, rest talaga, mahirap at matrabaho. Stable, yet limited income. So limited lang talagang income kapag mag-empleyado ka. Dito naman sa traditional business, very high. Ibig sabihin, very high, malaki talaga yung gagastusin mo. Tama? Marami. Dito naman sa network marketing, di ba? Hindi masyadong mahirap, hindi risky. Bakit? Kasi hindi naman tayo nagbabayad ng rental ng office company na ang empleyado, company nang nagbabayad. Mga bayaran at kuryente, internet sa office natin, company na ang bahala. So mababa, low talaga, no? Low talaga. So dito naman sa skills, yan, sa skills, pag empleyado ka, bago ka mag-apply ng trabaho, sasabihin ng interview sa'yo, kailangan namin ng skills. Kagraduate mo lang ng kagraduate mo lang sa school. 'Di ba? Kagraduate mo lang, hahanapan ka ng skills. Wala ka pang experience sa trabaho . Tama? Sa employment, kailangan ng employment skills. 'Di ba? Dito sa negosyo, traditional business, business skills. Maraming kailangan mong aralin muna, business skills. Dito naman sa network marketing, ability to relate to others, even the illiterate. Ibig sabihin, kahit hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, ang ginagawa mo lang dito is copy-paste business. Tama? Copy-paste business lang. Di ba? So, yun ang kagandahan dito. So, dito, time. So, magtrabaho ka ng 12 hours a day. Di ba? 12 hours a day. Kahit sabihin mo 8 hours ka lang, siyempre, merong dyan lumampas ka talaga sa oras ng pagtrabaho mo. Uuwi ka pa ng bahay, di ba? Uuwi ka pa. So, mahigit 12 hours. Ang iba kapag 12 hours ang duty, pumapatak naman doon sa 14 hours. Di ba? So, nakalagay dito sa traditional business, yan, no work, no pay. Kapag empleyado ka, kung wala kang trabaho, wala ka rin kita. So, dito sa network marketing, time freedom, save times. O, di ba? So, nakalagay ito, probability to achieve one's dream. So, pag employment ka, mababa talaga na ang chance na makuha yung dreams mo. Tama? Mababa. So, dito sa traditional business, relatives to the success of the business. So, ibig sabihin nun, yung pamilya lang, halimbawa, yung pamilya mo, negosyante, o ikaw lang magmamana doon sa negosyo na sa pamilya mo. Tama? So, hindi pwede yung, halimbawa, yung mga tauhan mo, halimbawa, nag-traditional business ka, yung mga tauhan na binayaran mo buwan-buwan, walang chance na magbago rin ang buhay. Pwera lang kung magnegosyo rin sila. Di ba? So, dito naman sa network marketing, very high. May chance lahat dito talaga. Halos lahat may chance
mag-success or yayaman. Kasi, depende eh. Depende sa sipag, pasipagan talaga dito. Alright? Next na ako. So, advantage ng network marketing versus traditional business. Ito na tayo. Traditional business, ito yan. So, main idea, marami kang kailangang idea. Okay? Huge capital to earn more. So, kailangan mo munang malaking capital para kumita ng malaki. Entrepreneurial skills. So, kailangan mo munang pag-aralan. Maging entrepreneur ka. Okay? Estimated 3 to 5 bankruptcy before you success. Ibig sabihin nun, kapag bagong magnegosyo ka sa traditional business, kailangan mo munang mabankrupt ng 3 beses to 5 beses bago ka mag-success. Bakit 3 o 5? Kasi kapag first time ka mag-traditional business, siyempre wala kang experience, wala kang idea paano palaguin. Walang magtuturo sa'yo na tao. Kasi ikaw lang, sarili mong negosyo eh. Tama? So, maraming 3 o 5 beses ka munang mabankrupt bago ka mag-success. Kasi doon ka magkaroon ng mga experience. Tama? Traditional business, ito yon, fixed expenses. So, nakalagay dyan, overhead expenses, electricity, rental, employees. So, yun ang babayaran mo. Pag network marketing business ka, ito yon, minimal capital with big income, no entrepreneurial skills needed. Hindi mo kailangan ng pagiging entrepreneur na skills. Bakit? Kasi ituturo na namin sa iyo. Tuturuan ka na ng skills ng sponsor mo o kami. Tuturo na yung skills na yun. No fixed overhead expenses. Tama? So, ibig sabihin nun, hindi masyado malaki yung mga bayarin mo buwan-buwan, mga bills. Diba? Ano yung bills? O, 3 bills. Bill bills. Diba? Bill bills. Okay. So, utilize the power of leverage. So, ibig sabihin nun, magli-leverage ka dito. Bakit? Habang parami yung tao under sa'yo, unti-unti yan dumadami, yun na yung time na mag-leverage ka. Diba? So, ganun kaganda yung network marketing business natin. Okay. So, bakit network marketing? Ito na yun. Bakit network marketing? Ito nakalagay. You are your own boss. Ikaw yung boss dito. Diba? So, power of leverage. Ginamit mo yung power of leverage. The ability to multiply your time through others. Diba? Nakalagay dito, international business online marketing. Tama? Time and financial freedom. Chance to help other people. Yan. Kailangan magbabago mo ng buhay yung mga tao na nagtiwala sa'yo bago ka kumita ng malaki. Ganun kaganda yung network marketing business natin. Tama? So, residual income. Depende sa'yo. Magkano talagang gusto mong kikitain. It can be inherit. Ibig sabihin, namamana. Okay? Pwede mo ipamana yung negosyo natin. So, nakalagay ito, network marketing is the wave of the future. So, ibig sabihin, sa mga bata pa ngayon, ito yung magiging future ng maging network marketing business. Mga networker. Okay? Next na ako. Matagal ba? Matagal na ba? Or why choose empowered consumerism? Yan. So, major factors to consider in joining network marketing. Ito na yon. So, company. Yung company natin is Empowered Consumerism is a company. So, more than 14 years. So, hindi ko napalitan to. So, more than 15 years na po tayo. No? So, 15 years na po tayo. So, created more than 10,000 millionaires. So, 12,000 na po tayo. No? So, hindi ko ito napalitan. So, operating worldwide. Grabe no, worldwide. Hindi lang Pilipinas, worldwide. So, multiple international awards. So, nakita nyo naman siguro napakarami nating award. Easy products, unique, effective, and world-class products. Tama? So, world-class products natin eh. So, iba't ibang bansa ang gumagawa ng products natin. US, Japan, South Korea, at saka sa Europe. So, products, easy marketing plan. Ito na yun, generous and lucrative marketing plan. Hybrid marketing plan, daily payout, 5 minutes payout, can't be stable source of income. So, mamimili ka lang eh, daily payout ka ba o 5 minutes payout ka ba? So, marketing plan, yun. So, ganun kaganda yung company natin. Okay? Wala ito sa ibang company. Ang daily payout pa lang tsaka 5 minutes payout.
Hindi pa nagawa ng ibang company yun. Sa atin pa lang. Ganun kaganda yung easy business natin, no? Okay? Ay, yan. Patapos na pala ako. Mabilis pala ako, no? So, yun. Paano mag-handling objection? Yan. Objection are actually buying sign. Okay. Patapos na pala ako. Parang kailan lang. Handling objection. Okay, nakalagay yan. No does always means never, sometime, in just means not yet. So, English yan. Kaya na bahala dyan magpaliwanag kasi English. Okay? Nakalagay dito is, always mong i-apply yung feel, felt, found. Yung use 3F rule. Okay, 3F rule. Ano yung 3F rule? Ito na yun. Feel. Paramdam mo, yung sarili mo, iparamdam mo sa side ng kausap mo. Feel, yung naramdaman kanya. Okay, naramdaman kanya at found, bigay ka ng message sa kanya. Ganyan ako dati. Di ba? So, ito, wala akong time eh. Ayan, yun ang laging sinasabi, wala akong time eh. Busy ako eh, wala akong time. Ito sabihin mo, alam mo friend, ganyan ako dati. Kasi, trabaho ko dati bilang security guard, 12 hours tapos pauwi pa ng bahay. Di ba? Pag bago ka papasok, gising ka na maaga, preparation, maligo, kakain, bago papasok sa trabaho. So, wala talaga akong time, parehas talaga tayo. Diba? Feel, found. Kailangan maramdaman niya. So, yun, na iparamdam mo, feel, ganyan ako dati, feel, paramdam mo talaga na, kaso nga lang, friend, yan. Kapag lagi akong, yung time ko talaga, kung doon na lang lagi sa trabaho ko, matagal na ako ng trabaho, wala pa rin akong malaking naipon. Ganun ka rin ba? Ganun ka pa rin ba? Ilang taong ka sa trabaho ba? Ilang taong ka sa trabaho mo? Magkwentuhan kayo dan. Found. Kapag gawin mo to, mababago yung buhay mo. Dito mo makukuha yung mga pangarap na gusto mo. Kasi, matagal ka sa trabaho mo, wala pa rin nangyari, baka ito na yung inaantay. O, di ba? Feel, found. O, ito na yun. Hindi ko linya yan. O, di ba? Hindi ko linya yan eh. O, di ba? Hindi ko linya yan eh. Ito yung sagot mo. Ganun pa rin. Felt, found. Ganyan yung iniisip ko rin dati, friend. Ganyan yung nasa isip ko kasi nung galing ako sa probinsya namin, pumunta ako ng Manila, akala ko, pa sa pagiging empleyado, doon na talaga ako ka-asinso. Kasi yung linya ko talaga, magtrabaho. Pero, yan, feel. Pero, napag-alaman ko, na sa tagal ko ng empleyado, 8 years, wala pa rin ako naipon. Found. Pag gawin mo to, ito kasi yung mangyayari sa buhay mo. Di ba gusto mo ng ganito? Gusto mo ng umasinso, makapag-ipon, at gusto mo rin makasama mo yung pamilya mo. O pag sabihin, oo, ang tanong ko sa'yo, yung sweldo mo ba or kinikita mo ba buwan-buwan, sapat ba yan sa pamilya mo kapag magkasama kayo? Di ba? Pag sabihin niya, hindi. O, ibig sabihin, malayo ka pa rin. Lumalayo ka pa rin sa pamilya mo. Bakit? Kasi kapag magkasama kayong pamilya mo at hindi sapat ang kinikita mo, may chance mag-abroad ka or maghanap ka ng malaking pagkakitaan, pupunta ka ng ibang lugar na nakikita mo na mas malaking kinikita doon sa lugar na yon, lalayo ka sa pamilya mo. O, di ba? So, alam mo na, kahit hindi mo linya at nakita mo malaking kitaan yon, lilinyahin mo. So, ganun ako dati. O, tama? Ganyan po ang iniisip ko dati. Hindi ko rin ito linya, itong negosyo na to. Pero, nakita ko na ika-asinso ko, magbagong buhay, talagang nilinya ko. O, tama? So, ang tanong ko sa'yo, di ba? Ang tanong ko sa'yo, kumusta ang linya mo? May malaking naipon or kulang pa sa linya na gusto mo? O, tama? So, dapat bigyan mo with action at nakasmile ka. Hindi pwedeng sabihin mo, kumusta ang linya mo? Yaman ka ba dyan? Di ba? Huwag gano'n, no? Iwasan mo kasi mag-aaway kayo noon. Ano mo siya, iparamdam mo talaga sa kanya. Feel, found. Tama? Ito na. Wala akong kapital. O, dito, wala akong pera. Gusto ko mag-join, wala akong pera. O, di ba? So, yan ang ganun din gagawin mo. Feel, found.
Alam mo, friend, bago ako nagsimula dito, wala rin akong pera. Kasi, bakit? Kasi kung may pera ako, hindi ako mag-join dito. Di ba? Kasi kung may pera ako, mayaman ako, hindi ako mag-join dito. O, kaya ko to ginagawa kasi wala talaga akong pera dati. Nakita ko na malaking kitaan, mas malaki pa sa sweldo sa bilang trabaho. So, talagang ginawa ko ng paraan. Wala rin akong kapital, pero gustong gusto ko eh. Nakita kong magbabago buhay ko eh. Ginawa ko ng paraan. Tama? Ito na lang pa rin para maintindihan. Maintindihan mo talaga. Tanong ko sa'yo, magkano bili mo sa cellphone mo? Diba? Magkano bili mo sa cellphone mo? O, pag ang cellphone mo, 5,000. O, kaya 10,000. O, 15,000. O, ibig sabihin, may pera ka. Bakit? Nakabili ka ng cellphone eh. Tama? Ang cellphone mo, mas mahal pa dito sa kapital. Di ba? Mas malaki pa, mas mahal pa ang cellphone mo kaysa kapital dito. Ang tanong ko sa'yo, lagi kang naglo-load sa cellphone mo. Lagi para makapag-internet ka, makapag-Facebook ka, makapaglaro ka ng games, para makapag-call ka. Ang tanong ko sa'yo, ilang taong ka nang naglo-load sa cellphone mo? Ilang taong ka nang nag-Facebook? Ang tanong ko sa'yo, kumikita or wala? O, tama, di ba? Ang laki ng pera ang ginastos mo sa paggamit mo sa cellphone para magagamit mo lang siya. Ang laki ng kuryente, ang laki ng binabayaran mo sa kuryente diyan, lagi kang nagcha-charge sa cellphone mo. Pero ang tanong doon, kumikita ka ba? O di ba hindi? Pag hindi ka kumikita, ibig sabihin mas malaking kikitain mo dito. Gawan mo ng paraan. Alam mo niyo na ha, wala akong kapital. Okay, next. Kunti lang yung kakilala ko. Dito. Kunti lang yung kakilala ko eh. Di ba? So ito na yon. Kunti lang kakilala ko. Sabihin mo ito na, sabihin mo na. Hindi mo kailangan dito ng maraming kaibigan. Ang kailangan mo lang dito, dalawa. Di ba? Sabihin mo, hindi mo dito kailangan ng maraming kaibigan. Ang kailangan mo dito, dalawa. Ang tanong ko sa'yo, ilan ba yung kaibigan mo sa Facebook? Ilan yung kaibigan mo, kapitbahay mo? Pag sabihin niya, marami. Di ba kailangan dalawa lang kaibigan mo dito? Dalawa lang kailangan. Yung dalawa na yung kaibigan na yon, i-register natin sa left side, i-register natin sa right side. Mayroon ka nang kita doon. Yung dalawa ng kaibigan na yon, kukuha rin sila ng tag-dalawang kaibigan nila. Di ba? Pag nakakuha ng tag-dalawang kaibigan, i-register dyan sa left and right, kikita sila at pati ikaw kikita ka rin. Bakit? Kasi dalawa lang yung napapasali mo. Di ba? Tama? So, di mo na kailangan maraming kaibigan na. Dapat yun ang sabihin mo, hindi mo kailangan maraming kaibigan. Dapat dalawa lang. Left and right lang. Tama? So, left and right lang naman talaga yung negosyo natin eh. Isa sa left, isa sa right, 1-8. Tama? So, yun lang naman yun. So, next. Ito na. Paano kapag walang ma-invite, wala din kita? Di ba? So, dito ba kayo nahirapan sa handling objection kaya kayo hindi nakapapasali? Di ba? So, ito na yon. Sabihin mo yan. Sabihin mo, huwag ka mag-alala. Tulungan tayo. Di ba? Tulungan tayo. So, imposible naman sa ituturo ko sa iyong sistema, wala kang matutunan. Ibig sabihin, hindi ka seryoso. Di ba? So, what if wala talaga akong ma-invite? Huwag ka mag-alala. Yung mga na-invite ko, pwede ko i-register under sa'yo. Basta, makipag-cooperate ka sa akin. Makipag-cooperate ka sa team natin. Sumunod ka sa mga turo ko. Di ba? Kung hindi ka sumunod sa mga turo ko, wala tayong magagawa dyan. Kasi, paano ka kikita or wala kang mapasali kung hindi ka nakipag-cooperate sa akin? Di ba? Baka siguro gusto mo lang kumita pero ayaw mong gawin. Diretsuhin mo rin din siya. Baka gusto mo lang siguro kumita pero ayaw mong gawin. Kasi yung iba, umaasa sa spillover eh. Di ba? So, diretsuhin mo rin. Baka gusto mo lang siguro kumita pero ayaw mong gawin. Tama? May tama ka. Ay sus. Sabi pa ni Atty. Drew, ay sus. Di ba? So, yun ang sabihin mo. Siyempre, kailangan makipag-cooperate ka sa akin at humble down ka sa mga turo ko. Sundin mo. Tapos, siyempre, gawin mo ang action. Diba? So, imposible yun. Wala kang ma-invite. Tama? So, alam niyo na. Next na ako. Tapos na.
So nakalagay dito, knowledge without practice is useless. Practice without knowledge is dangerous. So yun na yun. Basta yun na yun, no? Confucius. Ito yun si Confucius. Chinese ito eh. Si Lulot Confucius. So sa Tagalog pa dyan, ang kaalaman kung hindi mo, ay alam ba, natutunan mong training ngayon, kung hindi mo siya ginagamit, walang kwenta. Kung tinutulog mo lang, di ba? Kung tinutulog mo lang yung natutunan mo ngayon, walang result, walang useless lang, nagsayang ka lang oras. Di ba? Nakalagay yan, practice without knowledge is dangerous. Oh. Ano yung dangerous? Ano yung dangerous? Marami kang natutunan sa training, marami kang kaalaman. Ang tanong doon, ina-apply mo ba? Oh, dangerous. Bakit dangerous? Kasi wala kang PN. Wala kang PN. Wala kang PN. Totoo ba yun? Dangerous, bakit? Kasi, yung goal ko, hindi ko nakuha yung man. Bakit? Kasi, pag natutunan mo yung training dito, tapos tinulog mo lang, wala talaga, dangerous yun. Bakit? Muta yung resulta. Muta yung result. Okay, tapos na ako. Thank you so much. Yun lang. Back to host. God bless guys. Maraming salamat. Host, balik ko na sa'yo.